Wellman TV. Marshall Ortega. Kabanata 31 Liam Hamilton. Sa leisure area malapit sa banquet hall, napansin ni Shirley ang dumaraming crowd gathering. Nag-iingat siya sa pag-provoke pa kay Liam o sa panganib na magsabi siya ng hindi bagay kay Marshall. She felt certain na kung lalala ang mga pangyayari, sa ugali ni Marshall, hindi siya magdadalawang isip na harapin si Liam ng diretsyo. Pinipigilan ng sarili matapos ang paghalik sa mukha ni Marshall, isang magiliw na ngiti ang ibinigay ni Shirley. Mr. Liam, let's avoid any further misunderstandings. I enter the hall with my boyfriend. Sandaling nagdilim ang mga mata ni Liam, ngunit mabilis niyang napanatili ang kanyang kaakit-akit, maginoong ekspresyon. Of course, Shirley, sagot niya, sumenyas sa kanya na magpatuloy. Hinawakan ni Shirley ang braso ni Marshall, iginiya siya patungo sa bulwagan. Samantala, sumenyas si Liam sa isang waiter, humiling ng isang baso ng red wine. Ibinaba niya ang ilang baso, unti-unting pinawi ang matinding galit. Sa pagmamasid sa sitwasyon, mabilis na nag-alok ang mga bisita ng magalang na pananalita bago palihim na umalis, na ayaw na maging target ng galit ni Liam. Marami ang nakadama na ang mga kaganapan ngayon ay hindi niya mapapansin. Si Oscar at Carol, hindi mapalagay at halatang balisa, ay lumapit kay Liam. Mr. Liam, please understand medyo matigas ang ulo ni Shirley noon pa man. Huwag kang magalit, pakiusap ni Oscar. Wala kaming ideya tungkol dito, mabilis na idinagdag ni Carol. Malamang naniligaw siya ni Marshall sa maayos na pananalita. Sisiguraduhin naming haharapin ito sa pamamagitan ng kanyang lolo. Please don't think badly of her, Mr. Liam. Huminga ng malalim, inikot ni Liam ang alak sa kanyang baso, namumula ang kanyang ekspresyon. Ayos lang. Alam kong masungit at makulit si Shirley. Pasensya na sa kanya. Hindi lalampas sa linya, gagawin ko. Maya-maya, biglang pumasok si Eric na halatang galit. Liam, inatake ako ng Marshall Ortega na iyon sa Violetist Bar. Isinalaysay ni Eric ang kwento, malinaw na pinalaki ang mga detalye para mas lalong mapuko si Liam. Marshall na naman. Napangiwi si Liam. Sagutin mo kung sino ang bastos na lalaking ito. Sinipa niya si Eric sa frustration. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na magpigil ka? Bukod sa mga kalokohan mong kalokohan sa mga babae at gulo, ano pa ba ang kaya mo? Si Liam, si Marshall ang nagsimula. Nagprotesta si Eric, ngunit pinutol siya ni Liam, na tiningnan ng malamig na tingin sa mga bodyguard ni Eric. Ano ba talaga ang binabayaran sa iyo? Mabilis na napaluhod ang mga bodyguard. Mr. Lam, ayaw naming magkagulo sa Violetist. Fine. I know you have your reasons, sagot ni Liam. Lamambot ang hers expression niya habang pilit na ngumiti. Ngunit nang magsimulang gumaan ang pakiramdam ng mga bodyguard, nagpatuloy siya ng malamig. Kung hindi mo kayang hawakan ang isang simpleng gawain, ito na ang iyong huling pagkakataon. Ipaputol ang kanilang mga kamay at paa, at itapon sa selyo, Mr. Liam, iligtas mo kami. Kami ang ilan sa mga gwardya ay desperadong nakiusap. Mabilis silang binusalan ng mga tauhan ni Liam, tinakpan ang kanilang mga ulo, at inilabas sila sa Violetist Convention Center. Si Oscar at Carol ay nakamasid sa takot at halos hindi nang ahas na huminga. Marshall, Shirley. Well. Tumawa si Liam, inayos ang kanyang bow tie, at naglakad pabalik sa banquet hall. Sa di kalayuan, nasaksihan na ni Alice ang buong eksena. Nanatili siyang nanlamig sa kinatatayuan, nakahinga lang siya nang makapasok na si Liam. Yung Marshall, walang alam na tanga. Sana lang hindi niya hilahin ang mga Miller kasama niya, she muttered. Mukhang natuwa si Vera. Alice, masyado kang nag-iisip. Hindi mo ba nakita kung gaano kamahal si Shirley kay Marshall? Sapat na ang halik na yun para mainggit ang sinuman. Kahit na nalampasan niya si Liam, susuportahan siya ni Shirley walang kinalaman dito. Anong ibig mong sabihin? Mukhang galit si Alice. Paano kung malaman ni Mr. Liam na minsang engaged na sa akin si Marshall? Hindi ba ikaw mismo ang nagtapos ng engagement na iyon? Nakangiting sagot ni Vera.
All right Alice, stop overthinking it. Tsaka baka mas compre si Marshall. Kumunot ang noo ni Alice. Vera, parang lagi mong pinagtatanggol si Marshall. Nahulog ka na ba sa kanya o ano? Delikado kung gawin mo to. Mapait na ngumiti si Vera, bumulong-bulong, kung si Marshall talaga ang tila, kinikilig ako. Lumingon siya at idinagdag, anyway, let's go. Magsisimula na ang cocktail party. Nakatuon ang kaganapan sa mga plano sa pamumuhunan para sa Eastvale Ecological Project. Isipin mo. Ang Dawn Group, Universal Group, Abyssal Dominion, at Violet Crest International ang mga pangunahing kalahok sa unang round ng negosasyon, na nakatuon sa mga pagsasaayos ng proyekto sa Eastvale Ecological Sektor ng pamumuhunan. Ang ikalawang bahagi ng pulong ay nakasentro sa mga outsourced partnership at karagdagang mga pagkakataon sa pamumuhunan sa apat na kumpanyang iyon. Dahil dito, ang mga pinuno ng apat na kumpanya ay sinamahan ng iba pang mga kilalang mamumuhunan mula sa Harmonfield, na umaasang makakuha ng stake sa teritoryo ng Eastvale na itinatag ng mga pangunahing manlalarong iyon. Ang banquet hall ay kapansin-pansing mayaman at kaakit-akit. Nagsumikap ang Violet Crest International Hotel upang maghanda para sa kaganapan, na nagdala ng mga kilalang chef sa buong mundo upang gumawa ng mga bihirang at kakaibang pagkain. Available din ang malawak na seleksyon ng mga alak, na nagtatampok ng mga premium na varieties mula sa buong mundo, bawat bote ay nagkakahalaga ng daan-daang libo. Ang mga waiter at greeters, lahat ay kaakit-akit, ay idinagdag sa marangyang setting. Sa pagpasok nina Marshall at Shirley sa handaan, agad nilang naramdaman ang tensyon sa kanilang paligid. Maraming mga dumalo, na inimbitahan mismo ni Liam, ang nakipag-usap sa matapang na paghaharap ni Marshall kay Liam sa labas ng bulwagan, isang hakbang na ikinairita ng mga naghahanap ng pakikipagsosyo sa Hamiltons. Sa pribadong diskusyon ng mga negosyante, kumalat ang balita na si Marshall, isang lalaking mukhang katamtaman ang pinanggalingan, ay dating engaged kay Alice ngunit nahaharap sa pagtanggi. Karamihan sa mga bisita ay nakatingin sa kanya. Kung hindi dahil kay Shirley, mabilis na nila itong pinatalsik sa bulwagan. Mas mabuting hindi sila makisama sa mga ganyang tao. Sa gayong mga saloobin, si Marshall ay ganap na nahiwalay. It was already 3 p.m., pero hindi pa dumadating si Daphne. Ipinaalam ng mga organizer ng kaganapan sina Liam, Shirley, at Ryger na maaantala ang The Plane dahil sa iba pang mga pangako. Bukod pa rito, napansin ng lahat na si Ryger, na bihirang dumalo sa mga kaganapan, ay nakakagulat na naruroon ngayon. Kakatwa, parang hindi siya katulad ng dati niyang mapagmataas at mapuwersang sel. Sa halip, tahimik siyang nakaupo sa isang sulok, umiinom ng mag-isa, napapaligiran ng distansya ng katawan. Tinanggihan niya ang anumang pakikipag-ugnayan sa mga lumalapit sa kanya. Pinanatili ang iba sa A. Dahil sa pagkaantala ni Daphne, ang negosasyon sa pagitan ng apat na pangunahing partido ay ipinagpaliban hanggang sa gabi, na nagbibigay ng oras para sa mga talakayan sa mga pakikipagsosyo sa outsourcing sa iba pang mga mamumuhunan nang hindi naghihintay na makipagkita ang mga bisita sa apat na kumpanya ng paisa-isa, umakyat si Liam sa entablado. Mga binibini at ginoo, napakagandang makita kayong lahat. Ang banquet hall ay sumabog sa masigasig na palakpakan, na ang lahat ng mga mata ay nasa kaakit-akit na Liam. Ngayon, gusto kong ibahagi ang aming kagalakan at mga nagawa sa inyong lahat. Ang aming Eastvale Ecological Project, na binuo sa pakikipagtulungan sa Universal Group at 3 iba pang kumpanya, ay nagkakaroon na ng hugis. Ang hinaharap na pakikipagsapalaran na ito ay magdadala sa ating lahat ng magagandang gantimpala. Dahil nandito kayong lahat bilang kaibigan, tama lang na ibahagi namin ang pagkakataong ito sa inyo. Sa kanyang mga salita, mabilis na sinimula ng mga bisita at tagahanga ang papuri sa kanya. Mr. Liam, napakabuti mo. Iniisip kami sa isang kumikitang pakikipagsapalaran kami ay nagpapasalamat. Dagdag pa ng isa, bihira lang makakita ng taong may ganoong kalaking puso. Pinagmasdan ni Liam ang mga sabik na mukha sa silid, nakangiti ng magiliw. Ngayon, gusto kong itanong naniniwala ka ba sa Universal Group at sa akin?
Tatayo ka ba kasama ng Hamiltons para makamit ang isang mahusay na bagay? Hindi napigilan ng mga bisita ang kanilang pananabik at nagpalakpakan, syempre naniniwala kami sa iyo, Mr. Liam. Sabihin mo sa amin kung paano kami makakasali. Lumaki ang ngiti ni Liam. No rush. Since you're ready to partner with Universal Group, please review this. Investment Agreement. Kung mukhang maganda ang lahat, maaari kang pumirma at maging bahagi ng aming Eastvale Ecological Project. Sa kanyang senyales, ang kanyang mga katulong ay naglabas ng makapal na mga salansan ng mga kasunduan, na naging sanhi ng pananabik sa mga panauhin, na nasasabik na maging bahagi ng kanilang matagal ng ninanais na proyekto. Samantala, sabik na bumaling si Zachary kina Alice at Vera. Kunin mo rito ang selyo ng iyong pamilya nang mabilis, hindi natin mapapalampas ang pagkakataong ito. Napagtanto mo ba kung papasok tayo sa proyekto ng Eastvale, tumitingin tayo sa pagbabalik ng bilyon sa loob ng 2 taon. Sabik na tumanggo si Alice. Gayunpaman, nag-alinlangan sina Vera at Raymond. Alice, Zachary, siguro dapat pag-isipan natin ito ng kaunti. Parang may hindi tama. Kinaweyan ito ni Alice, na natatawa. Ano ang dapat ipag-alala? Marahil ay natatakot ka dahil hindi ka pa nakakagawa ng ganoong kalaking negosyo. Hindi tayo dadayain ni Mr. Liam. Hindi pinansin ang pag-aalala ni Vera, tinawagan ni Alice ang kanyang sekretarya at legal team mula sa Violet Crest para sa kontrata. Matapos hawakan ang mga detalye, nakita niya si Shirley at Marshall sa malapit. Nakangising sabi niya, anong ipinagmamalaki sa mga Dons? Kung wala sila, masisiguro pa rin niya ang kanyang bahagi sa Eastvale Ecological Project. Inabot ni Amber kay Shirley ang isang investment agreement. Bilang pangunahing shareholder sa partnership na ito, at isinasaalang-alang ang mga share sa Eastvale Ecological Project. Nanlilisik sa galit ang mga mata ni Shirley habang sinusuri ang document. Ito ay halos isang sapilitang pagkuha. Sinaman siya ng tingin ni Marshall. It's none of your concern. Kung gusto nilang yumaman sa tabi ng Hamiltons, hayaan mo sila. Galit na galit, tumugon si Shirley, nabasa mo na ba ang mga tala sa kontratang ito? Iminumungkahi nito na lahat ng orihinal na uri ng proyekto ay mababago. Nakuha na ni Ryger ang bahagi ng mga Hamilton at sumang-ayon sa amin na mamumuhunan batay sa mga kondisyon na unang itinakda ng 4 na partido. Sa katunayan, ang kontrata na pinirmahan ni Ryger sa akin kaninang umaga ay nagsisiguro na ang anumang proyekto na ibinigay sa mga namumuhunan sa labas ay dapat sumunod sa orihinal na plano ng proyekto. Gayunpaman, kung patuloy na babaguhin ng mga Hamilton ang kanilang sektor, masisira nito ang buong Eastvale Ecological Project. Ito ay haantong lamang sa mga salungatan at mapanirang kompetisyon sa susunod. Ipinagpatuloy niya, ang ginagawa ni Liam ay talagang humihila sa lahat ng kumpanya sa Harmon Field upang labanan ang Don sa palengke na ito. Kung hindi muling nakipagnegosasyon si Ryger sa mga tuntunin sa pamumuhunan sa amin, ang lahat ng kabisera ng Don sa Eastvale Ecological Project ay mapupunta sa basura. Mukhang ang mga Hamilton ay nagpaplano laban sa amin mula pa sa simula. Oh, so may higit pa dito kaysa sa nakikita ng mata. Marshall remarked, swirl Liam, who was confidently addressing the crowd. Nang alak at ayeng. Ngunit hindi na kailangang mag-alala. Oo naman, maraming mga negosyante ang gusto sa proyektong ito ng Eastvale, ngunit hindi sila walang muwang. Tumingin ka sa paligid, sumenyas siya. Lahat ng tao dito ay may karanasan. Walang sino man ang mag-aabot ng kanilang kumpanya ng ganoon kadali. Maaaring mukhang sabik sila ngayon, ngunit makikita mo sa lalong madaling panahon ang kanilang mga reaksyon. Tama ang hula ni Marshall. Sa negosyo, lahat ay tumingin sa kanilang mga interes, at ang mga naruroon ngayon ay matalas na mga propesyonal na nakikitungo sa mga kontrata araw-araw. Sa malaking halaga ng pera na kasangkot, walang sino man ang malamang na pumirma ng kahit ano nang walang masusing inspection. Sa una, ang mga negosyante ay masigasig sa pagsali sa Eastvale Ecological Investment Project, ngunit ang pagbabasa sa kontrata ay mabilis na nagbukas ng kanilang mga mata sa katotohanan. Mr. Liam, with terms like these,
Parang sa unang tingin baka kumita tayo, pero mirage lang, one guest said. Sa bandang huli, ang lahat ng aming binuo ay maaaring mapasailalim sa iyong kontrol, at kami ay may iwan ng wala. Hindi mo maasahan na tayo ay magko-comment batay sa mga karning na maaari nating makita o hindi 10 taon sa linya. Sabi ng isa pa, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa loob ng 10 taon? Praktikal mong hinihiling sa amin na pirmahan ang aming buong industriya ng libre, ito ay walang katotohanan. Bulong ng isa pa. Mula sa kanyang kinatatayuan, pinagmamasdan ni Marshall si Liam na patuloy nang umiti ng may kumpiyansa. Malinaw na ngayon na nilayo ni Liam na monopolyo ang buong merkado ng Harm-on-Field sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kapangyarihan sa mga kumpanya tulad ng Dawn Group at Violet Crest. Sinusubukan niyang manalo kay Riger. At sa kanyang pamamaraan, maaari niyang kontrolin ang lahat ng kanilang mga mapagkukunan ng hindi gumagastos ng kahit isang sentimos. Malaki ang ambisyon niya. Habang mas maraming mukha sa silid ang nagpakita ng galit at di paniniwala, ay pinanatili ni Liam ang kanyang kalmadong ngiti at hinarap. Sila. Hindi ba't sinabi mong pinagkakatiwalaan mo ako at gusto mong gumawa ng isang bagay na mahusay sa Universal Group? Anong ibig mong sabihin ngayon? I'm willing to hand over all project shares to you, yet you're hesitant na ipagkatiwala ako. It's getting dull. No wonder you're incapable of big achievements. Walang shambles. Ang negosyo ay nasa. Isang lalaki na nasa edad 60 ang huminto sandali, pagkatapos ay nagsabi, Mr. Liam, halos buong buhay namin ay nagsumikap kami sa mga industriyang ito, at ngayon gusto mong kunin ang mga ito dahil lang sa ilang tinansyang kita 10 taon na ang nakalipas. Bakit ka namin pinagkakatiwalaan? Masyadong maraming variable. Nawala ang ngiti ni Liam, napalitan ng malamig na tingin. Oo, kayong lahat ay walang iba kundi isang grupo ng mga sakam na kumikita. Nakasimangot ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagngangalang Neil Ford. Of course we pursue profit. That's what business is about. What's the point of investing kung walang pakinabang? Sinaman siya ng tingin ni Liam. Mr. Ford, ang simpleng pakikipagsosyo sa Universal Group sa proyekto ng Eastvale ay isang pribilehiyo para sa iyo. Mr. Ford, ang sama-samang pagbuo ng Eastvale Commercial Project kasama ang ating Universal Group ay nagbibigay na ng karangalan sa iyo. Kabanata 32. Maaari mo bang kinatawan ang mga dons? Kung gusto ko, maaari kong alisin ang Ford Group sa loob ng 3 araw na may kaunting pagsisikap. Nang inag si Neil, alam niyang hindi pagmamalabos ang banta ni Liam. Kung nais ng Hamiltons na maging laban sa kanya, ito ay walang hirap. Sa wakas ay naipakita na ni Liam ang kanyang tunay na kulay. Sumenyas siya sa mga bisita. Lahat ng tao dito ay nasa iisang bangka. Kung gugustuhin ko, masisira ko kayong lahat sa isang salita lang. Inimbitahan ko kayong lahat dito ngayon na may magandang hangarin para magkapera-pera pero parang hindi nyo pinapahalagahan iyon. Makinig, hindi lamang ito tungkol sa kayamanan. Ito ay tungkol din sa katapatan at pasasalamat. Inalagaan ko ang bawat isa sa inyo, dinala ko kayo sa isang ginintoang pagkakataon kasama ang mga Hamilton upang bumuo ng masaganang kinabukasan. Hindi ba't nakakapanabik? Bakit napakaliit at limitado ng iyong mga isip? Talagang binaygo ako ng iyong mga ugali. Sinulyapan ng mga bisita sa party ang nakakatakot na ngiti ni Liam, nakaramdam sila ng pagkabalisa. Ang taga-suporta ng Hamilton ay ang Phoenix Vanguard. Sa paglipas ng mga taon, naglatag sila ng mga malalaking plano sa buong Harmon Si Liam, isang tusong strategist, ay naglalayong duminahin ang sektor ng pananalapi ng Harmon. Tila hindi maiiwasan na ang lahat ng naririto ay mapasailalim sa kanyang kontrol. Kahit na ang mga hindi inanyayahan ngayon ay malamang na mapunta sa kanyang target na listahan sa kalaunan. With a sinister chuckle, Liam continued, naiintindihan mo ba ang mensahe ko? Kung walang pagtutol, pirmahan mo ang mga kasunduan sa pakikipagtulungan sa harap mo, at mananatili tayong magkapanalig. Sa kabila ng kanilang pag-aatubili, ang mga pinuno ng mundo ng negosyo ng Harmon ay may kaunting maipapakita para sa isang buhay na trabaho.
Aalis na ang Taylong para pumirma. Mula sa di kalayuan ay nakamasid si Shirley na nakakunot ang noo. Kung ang mga maimpluwensyang tao sa Harmonfield ay yumuko sa plano ni Liam, ito ay magdudulot ng problema para sa mga Dons. Ms. Don, ano? Anong dapat nating gawin? Nakita rin ni Amber ang pagbabanta. Kung magtagumpay si Liam, ang proyekto sa Eastvale, kung saan namuhunan ang mga Dons ng 80% ng kanilang kapital, ay mapapawi. Ang Don Group ay magkakaroon ng matinding hit marahil ay nakamamatay. Ms. Don, tatawagan ba natin si Mr. Don Sr.? Nag-aalalang tanong ni Amber. Pawis na pawis si Shirley. After a moment's hesitation, she said, sige. I will reach out to my grandfather right away. Sandali, ito ay isang maliit na issue hindi nagkakahalaga ng pag-aalala sa iyong lolo, sumingit si Marshall, na pinigilan sila. Maliit na issue. Bago sumagot si Shirley, ibinaba ni Marshall ang kanyang inumin, bumangon, at sinabing, kaya ganito ang naging marka ng mga Hamilton sa Harmonfield sa pamamagitan ng mga nakalulungkot na taktika. Habang ang lahat ay nag-aalangan sa pagpirma sa kasunduan, lahat ng mga mata ay lumipat kay Marshall nang marinig ang kanyang matapang na salita. Hindi nila inaasahan na ang mas mababang status na figura, na kanilang ibinasura, ay tatayo ng mapanlin lang. Talaga bang hinahamon niya ang makapangyarihang Hamiltons? Guys, ang Don Group ay nagpahayag din ng interes sa pakikipagtulungan sa pamumuhunan na ito. Kasabay ng pamamahala sa kanilang mga hotel, shopping center, at recreational facility sa loob ng Eastvale Ecological Project, ang mga Dons ay nakahanda na i-subcontract ang natitirang 70% ng kanilang mga proyekto sa halaga sa sinumang nakatuong kasosyo na pumirma sa isang kasunduan sa pamumuhunan. Gayunpaman, ang kondisyon ay ang pag-unlad ay sumusunod sa mga tinukoy na uri ng pamumuhunan sa kontrata. Kung hindi, mawawalan ng bisa ang kasunduan. Ang sinumang may mga mapagkukunan ay malugod na tinatalakay ang mga tuntunin sa mga Dons. Ang deklarasyon ni Marshall ay nabigla sa mga bisita sa party. Totoo kaya ito? Ang mga Don ba ay tunay na nag-aalok ng kapital ng malaya? Marshall, direkta mo ba akong kinakalaban? Nagdilim ang ekspresyon ni Liam. So paano kung ako nga? Sagot ni Marshall na may bahid ng kapilyuhan sa kanyang ngiti. Who do you think you are? You don't have the authority to reprise a such, Oscar shouted, rise up to point at Marshall angrily. Walang pagdadalawang isip na sabi ni Shirley. Siguradong kaya niyang magsalita para sa sarili kung di. Naayon ang mga desisyon ni O. Ang kanyang mga salita ay agad na nag-init ng pag-asa sa mga dating nasaroon ng loob na negosyo, mga pinuno. Kung handang lumaban ang mga Dons, kaya rin nilang panindigan ang mga pananakot ni Liam. Ang mga iminungkahing termino ni Marshall ay tila halos masyadong mapagbigay upang palampasin. Sa isang iglap, ang mga bisitang dumistansya kay Marshall ay sabik na gumalaw sa kanya at kay Shirley. Naglaho ang kumpiyansa ni Liam, napalitan ng lumalalang lamig. Ang planong ilang taon niyang pag-o-orchestra ay biglang binyantaan ni Marshall. Naningkit ang mga mata ni Liam, isang nakamamatay na kislap ang kumislap sa kanyang tingin habang pinagmamasdan si Marshall. Kabanata 33. Sino ka sa palagay mo? Isang malamig na tingin ang ipinukol ni Liam kay Marshall ngunit piniling hindi tumugon. Ang katapangan ni Marshall ay napakalaki, na iniwan si Liam na hindi mapakali. Naramdaman niyang hindi si Marshall ang tipong makikipaglaro sa mga patakaran ngunit hindi niya matukoy kung ito ba ay dahil sa kamangmangan o sa sobrang kumpiyansa. Batay sa kanyang nalalaman, si Marshall ay isa lamang nobody, minsan ay tinanggihan ng mga Miller. Gayunpaman, ang hindi mahahalatang karakter na iyon ay nagawang guluhin ang kanyang mga plano at hiyain siya mula nang dumating siya sa piging. Alam ni Liam na hindi siya makontento hanggat hindi niya nakikitungo si Marshall. Bigla siyang tumawa, bumalik ang dati niyang malumanay, mapagparaya, at mapagbigay ng ngiti. Marshall, nagpapatawa ka na, sabi ni Liam, masayang naglalakad patungo sa entablado. Sa ilalim ng nakasisilaw na mga ilaw, siya ay mukhang pino at karismatiko gaya ng dati. Sandaling natulala ang mga bisita, nagtatanong kung naisip nila ang lahat ng nangyari kanina.
Ang kasalukuyang anyo ni Liam ang naalala nila mahinhin, matikas, parang isang banayad na simoy ng tagsibol. O ang papalapit kay Shirley, tumango si Liam bilang pagbati bago bumaling sa iba pang mga business head na natipon upang pag-usapan ang mga kontrata. Guys, try to think about it, maayos niyang simula. Kung mamimigay si MS Don ng 70% ng mga proyekto sa Eastvale Ecological Area, sa tingin mo ba ay uupo ang mga Don at hahayaang mawala ang yaman na iyon? Idinagdag niya, anuman ang katayuan makapangyarihang pamilya o bawat di sa mundo ng pera ay lalaban ng walang awa upang mapanatili ang kontrol. May-ari kahit sinong humahakbang. Ang kanyang mga salita ay naging dahilan upang huminto ang dating umaasa na mga negosyante, na napagtanto ang punto. Ang mga Dons ay hindi baliw. Hindi lang nila malayang ibibigay ang kanilang mga ari-arian sa mga kakumpetensya. Shirley, I know you might have some frustrations with me. That's probably why you acted impulsively. Bahagyang napabuntong hininga si Liam. Aaminin ko, naging hindi ako nag-iingat. Bagaman madalas kong magsalita tungkol sa aking paghanga sa iyo, naging abala ako kaya hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na imbitahan ka para sa hapunan o isang konsyerto. Humihingi ako ng paumanhin para doon at nangangako na maglalaan ng mas maraming oras sa iyo. Wow! Lamambot ang kapaligiran ng party habang ang mga bulungan ng pananabik ay kumalat sa karamihan. Ang mga kabataang babae ay nagpalitan ng mga kilig na tingin, ang kanilang mga tingin ay ibinalik kay Shirley na may inggit at paghanga. Si Shirley, hindi napahanga, nanunuya. Mr. Liam, sayang naman at hindi ka artista. Dahil doon, hinawakan niya ang braso ni Marshall at iginiya siya sa entablado, nakaramdam ng katiyakan sa tabi niya. Guys, ang iminungkahi ni Mr. Ortega tungkol sa Eastvale Ecological Investment Outsourcing na kontrata ay kumakatawan sa opisyal na paninindigan ng Dons. Please rest assured. Bukod sa pagpapanatili ng mga orihinal na uri ng proyekto, walang karagdagang kondisyon ang nalalapat. Ipinagkatiwala ko kay Mr. Ortega ang buong responsibilidad para sa bagay na ito. Nakangiting tumingin siya sa nakatulala na si Marshall. Hindi niya inaasahan na ibibigay niya ang ganoong kalaking kontrata at napagtanto niyang medyo tuso siya kaysa inaakala niya. Nang maramdaman niya ang init ng kamay ni Shirley at sinalubong niya ang mahinang amoy ng mabangong halimuyak nito, nakahinga siya ng maluwag. Kung kailangan niyang gampanan ang responsibilidad, maaari rin siyang sumama sa kanya. Sa loob ng 10 minuto, ipapadala ng legal na pangkat ng Don Group ang letter of intent para sa mga pamumuhunan sa proyekto. Maaari mong suriin ito bago gumawa ng anumang mga desisyon. Sa 3 araw, ang Don Group ay magsasagawa ng isang formal na seremonya ng pagpirma para sa Eastvale Ecological Outsourcing na proyekto. Ang sinumang interesado ay iniimbitahan na sumali sa amin para sa mga negosasyon. Mayroon akong isa pang balita na ibabahagi sa lahat ng naruroon. Kasama ang orihinal na investment zone ng Dons, inilipat na ngayon ni Mr. Riger ang Southern Development Zone ng Eastvale sa Dons ng walang bayad. Iyon ay nangangahulugan na mayroon na tayong sapat na mga proyektong outsourcing na maaaring makinabang mula sa malalakas na mamumuhunan dito sa Harmon Field. Kaya mangyaring, manatiling kalmado at timbangin ng mabuti ang iyong mga pagpipilian. Ang pamumuhunan ay maaaring humantong sa tagumpay o kabiguan. Nang matapos si Shirley ay nagdilim ang ekspresyon ni Liam. Ms. Don, do you really risk everything para kalabanan ang Hamiltons? Desisyon, isang landas na. Humigpit ang hawak ni Shirley sa kamay ni Marshall. Panay at palaban ang kanyang tingin habang pinagmamasdan ng party. Karamihan ng tao. Mr. Liam, kung ang patas na kompetisyon ay laban sa Hamiltons, kung gayon oo, iyon ang ginagawa ko. Fine. Napakagaling. Tumalim ang tingin ni Liam habang nakatingin mula kay Shirley kay Marshall, pagkatapos ay kay Riger, na tahimik na nagmamasid sa sulok. Mr. Riger, kanina ka pa nandito. Why not join us out front and say hello? Naalala ng mga bisita ang presensya ni Riger, isa pang kakilakilabot na figure sa spot. Nagkibit-balikat lang si Riger, sumulyap saglit kay Marshall bago umiwas ng tingin. Ako.
I'm no investor, so wala na akong maidadagdag dito. Ituloy mo at magsaya ka. Natagpuan ni Liam ang kanyang sarili na parehong nagulat at naiirita sa walang pakialam na tugon ni Ryger. Ang mga Hamilton ay nagkaroon na ng mga pribadong talakayan sa kanya noon, na bumubuo ng isang plano upang sakupin ang kontrol sa kabisera ng Harmonfield sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga ari-arian ng pamilya sa pamamagitan ng puwersa at pagkatapos ay ginagamit ang pagkilos na iyon sa matinding pressure sa Don sa Eastside Ecological Project. Ang kanilang sukdulang layunin ay alisin ang mga Don sa kanilang nangungunang posisyon sa pamilya. Ibinahagi ng mga Hamilton ang bawat impormasyon na mayroon sila sa Dons kay Ryger, kasama ang kanilang ambisyosong plano. Sa susunod na yugto, nilalayon nilang gamitin ang impluwensya ng Phoenix Vanguard para tumalikod kay Ryger, alisin si Daphne, at kunin ang buong kontrol sa landscape ng negosyo ng Harmonfield. Ngayon, gayunpaman, ang hindi inaasahang paninindigan ni Ryger ay nag-iwan kay Liam na hindi sigurado sa kanyang intensyon. Anong laro ang nilalaro ng B***** na iyon ngayon? With a cold expression, Liam asked, Mr. Ryger, what do you mean by this? Are you planning to ruin my plans too? Agad na napalitan ng hindi komportableng katahimikan ang eksena. Kahit na ang mga Hamilton ay nakakuha ng impluwensya sa Harmonfield, hindi pa rin nila maaaring karibal si Ryger mula sa Abyssal Dominion. Si Ryger ay nagpapatakbo sa anino ng lungsod sa loob ng halos 20 taon. Palagi siyang nasa ilegal na larangan habang ang Jew ay nasa legal. Maging si Daphne, na napapabalitang may makapangyarihan, misteryosong background, ay nagpakita ng paggalang kay Ryger. Ngunit ngayon, naglakas loob na si Liam na hamunin siya isang bagay na tumama sa lahat na kasing matapang. Ngumuso si Ryger. So what if I ruin your plans? Sino ka sa tingin mo? Anong karapatan mong pakialaman ako? Natigilan si Liam. Hindi niya inaasahan na tatalikuran siya ni Ryger pagkatapos niyang kontrolin ang proyekto sa Katimugan Development Zone. Saglit na nalilito si Liam. Are you implying that, like the Dons, you're opposition me? Napangisi si Ryger. I find it troublesome, so I gave all those projects to the Dons. How you choose to handle it is up to you. Ano ang kinalaman nito sa akin? Now, get out of my way. Namula ang mukha ni Liam sa frustration. Ryger Todd, kung wala kang interes sa pagpapatakbo ng development. Mga proyekto sa Southern Development Zone, ibalik ito sa Hamiltons. Diretsyong tinuro siya ni Ryger at ni Nishan. Sinusubukan mo bang takutin ako? Kapag nasa kamay ko na ito, teritoryo ko na. Gusto mo bang ibalik? Bakit hindi mo tanungin ang aking 1000 tauhan mula sa Abyssal Dominion kung papayagan nila ito? Dahil doon, mahigit 100 miyembro ng Abyssal Dominion ang nag-file mula sa pinto. Mabilis na kumilos ang mga bodyguard ni Liam para protektahan siya. Marshall then stepped forward, reminding Liam, the Southern Development Zone is under the Dons now. Is a fight to the end worth it? Nanunuya. Sagot ni Liam, fine, Ryger. I'll let this go for now. Sinenyasan ni Ryger ang kanyang mga tauhan na umalis, at nabawasan ang tensyon sa silid ng umatras ang mga miyembro. Nakahinga ng maluwag ang mga bisita sa party. Kung nagsagawa sila ng karahasan, ito ay nabaybay na kapahamakan hindi lamang para kay Liam kundi pati na rin sa mga bisita. Habang pasulyap-sulyap si Liam kay Marshall, na lumapit sa kanya, napangisi siya. Kaya malinaw, kung gayon. Layunin mong labanan ang mga Hamilton. Nagpatuloy si Liam, Ms. Don, Mr. Ryger, alam nating lahat kung paano nagsimula ang mga bagay sa Harmonfield. Ang aming mga posisyon ay naitatag sa pamamagitan ng puwersa. Dahil hindi namin maaayos ang pagtatalo sa proyektong ito sa anumang paraan, magdesisyon tayo ng pagmamay-ari sa pamamagitan ng isang laban. Winner take. Sa sandaling iyon, humakbang pasulong ang isang binatilyong nasa edad 20. Siya si Sean Turner, isang alagad ni Kyler Quinn, na sikat na So Brookhaven Marshall Alliance. Si Sean ay kilala sa ilalim ng lupa bilang Brookhaven Butcher. At ang ulo ng
Sa kanyang nakakatakot na katapangan, nakakuha siya ng isang hindi magagapi na reputasyon sa Brookhaven, na iniwan ang kanyang mga kalaban na natalo o mas masahol pa. Nagdala si Liam ng mabigat na reinforcement, at ang pagdating ni Sean ay nagulat sa buong pagtitipon sa Valley Tourist. Kabanata 34 na Kamakatay. Nagulat din si Ryger sa hindi inaasahang hitsura ni Sean. Mabangis ang reputasyon ni Sean, alam ng lahat na wala ni isang manlalaban mula sa Abyssal Dominion ang nakatalo sa kanya. Si Kyler Quinn, na kilala na umiiwas sa mga salungatan sa mundo ng negosyo, ay bihirang hayaan ang kanyang mga disipulo na masangkot sa labas ng kanilang mga alagad. Mga bilog. Ngunit ngayon, sa pagpasok ni Sean sa teritoryong ito, nagbangon ito ng mga tanong. Alam ba ni Kyler ang hakbang na ito? O nakipag-alyansa na ba ang mga Hamilton sa Brookhaven Marshall Alliance? Kung gayon, ang kamakailang mga maniobra ng Hamilton sa Harmonfield ay tila mas mabigat kaysa sa inaasahan. Tumingin si Ryger kay Marshall, nagtataka kung paano tutugan ang tinaguriang Heir of the Gilded Dragon, ang VIP para sa Queen of the Night. Nang makitang lumitaw si Sean, nagulat din si Shirley. Bagamat alam niya ang husay ni Marshall, hindi siya mapalagay sa isang malupit na kalaban tulad ni Sean. Ang kanyang matalim, parang mandaragit na titig ay nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugod. Nang makitang si Liam ay nagdala ng isang mabangis na katulong, ang iba pang mga bisita ay likas na umatras. Mula sa likod ng bulwagan, tumawa ng mapanukso si Alice. Hindi lang alam ni Marshall kung kailan siya dapat huminto. Napakayabang niya sa mga don sa likod niya. Ngayong tinawid niya si Mr. Liam, napahamak siya. Ngumuso si Zachary. He won't get another chance this time. Si Sean ay isang demonyo, isang mamamatay tao na walang awa. Hindi siya kailanman nawala, at ang sinumang tumawid sa kanya ay namatay o nabaldado. Takang-taka si Vera habang sinulyapan si Marshall. From the momentum alone, si Sean ay parang nag-tower sa kanya. Para sa sinumang hindi nakakita kay Marshall sa pagkilos, siya ay mukhang walang tunay na banta, kalmado at walang pakialam, isang magiliw na ngiti sa kanyang mukha. Bukod sa gwapo, walang indikasyon na may husay siya. Kayanin kaya niya ang hamon ni Sean. Liam sneered at Marshall, who weren't speak up. Manuting, Mr. Ortega, are you scared? Marahil hindi mo pa nakita kung paano namin ayusin ang mga bagay-bagay dito. Pagdating dito, strength is what matters most. Kaya kung hindi ka pa handa sa mga kahihinatnan, huwag kang masyadong lumayo. Baka magastos kanyang. Sa sandaling iyon, isang mainit na boses ang pumutol sa tensyon nang may pumasok sa bulwagan. Anong nangyayari ngayon? Higit pang gulo. Lahat kayo hindi nabibigong magdala ng drama. Agad na naghiwalay ang mga tao, nagbigay daan para kay Daphne, na ang pagdating ay sinalubong ng tagay. Ang mga pinuno ng iba't ibang pamilya ay magalang na yumuko at binati siya ng nakangiti, "Greetings, Ms. West." Ms. West, ako si Eden Sydney mula sa Sky South Corporation. Ms. West, isang karangalan na makilala ka. Kinilala sila ni Daphne na may kaakit-akit ng ngiti at tumango habang papasok, katabi ng kanyang mga maid at bodyguard sa pangunguna ni Rowan at Rita. Pagdating sa gitna, tinanong niya, "Mr. Ryger, Ms. Don, Mr. Liam, akala ko nagkakasundo kayo. Bakit biglaan ang tensyon?" Isang panunuya lang ang isinagot ni Ryger, habang si Shirley naman ay tahimik na nakatayo sa tabi ni Marshall, ang kanyang tingin ay nagyayelong. Pinalaki ni Liam ang hindi pagkakaunawaan sa Southern Development Zone, na mapait na bamulong, "Ms. West, sa tingin mo ba ay sinasadya nila akong ipaglaban?" Bahagyang tumawa si Daphne. "Mr. Liam, I'd say that's on you. Since you hand over the Southern Development Zone to Mr. Ryger, what happens afterward is no longer your concern. Mr. Ryger has the right to make his own decisions about it." Sino ipinapasa niya ito sa o kung paano niya ito pinangangasiwaan ay ganap niyang negosyo. Sinenyasan niya ang isang waiter na magdala ng 4 na baso ng red wine at nagpatuloy, "Hayaan na natin ito. Pambihirang pagkakataon ngayon para sa lahat na magtipon. Manatiling palakaibigan at tumuon sa kaunlaran. It isn't a big deal."
Huwag mong palakihin ang sitwasyon at sirain ang harmony, Mr. Liam. Let your man left. Si Liam, gayunpaman, ay hindi kumilos upang uminom ng alak, ang kanyang ekspresyon ay lumalamig. Hayaan mo na. Ms. West, we're talking about a piece of land worth billions. There's no way I'm let it slide. Isang mahigpit na katahimikan ang bumalot sa silid, napawi ang ngiti ni Daphne habang sumagot, "So, Mr. Liam, are you suggesting that you still want to push things here?" Tawa ng tawa si Liam at tinuro si Marshall. Ang walang kwentang lalaking ito ay paulit-ulit na ginulo ang aking mga plano ngayong gabi. Gusto kong ayusin ang usapin sa Southern Development Zone kasama siya sa mahirap na paraan. Naging asero ang mukha ni Daphne. Mr. Liam, let me remind you that Violet Crest is my domain. Ang sino mang gustong magdulot ng kaguluhan dito ay kailangang kumuha muna ng pahintulot ko. Natigilan ang lahat ng bisita, dinadama ang malamig na hangin na sumabay sa reyna ng Violet Crest, ang init ng ulo ni Daphne. Bagay na narinig lang nila noon. Kung determinado kang kumilos dito, Mr. Liam, then so be it. Sumenyas siya kay Rita na linisin kaagad ang banquet hall. Sa ilang segundo, nawala ng laman ang bulwagan, naiwan ang mga bisitang nagtatagal sa labas, nagbubulong-bulungan tungkol sa showdown na inaasahan nilang mangyayari. It's the first time I've seen Ms. West this angry. Her power is intense. Mukhang may malaking problema si Marshall. Sa loob, nanindigan si Liam, na ngayon ay mas kinikilig sa hamon. Ms. West, kahit teritoryo mo ito, hinihiling ko sa iyo na huwag kang sagabal. This is between me and him. Napangiti si Daphne. Sa aking bakuran, hindi ka maaaring kumilos kahit anong gusto mo. Napangisi si Liam. So, determinado kang gawin itong negosyo mo, di ba? Paatros ng isang hakbang, sinenyasan niya si Sean, na laming-galinga sa paligid, nanlamig ang mga tingin habang sinusuri si Daphne at ang iba pa. Sumunod si Rowan, nagpuntirya ng isang matalim na sipa patungo sa shin ni Sean. Hindi nagtagal, sila ni Sean ay nakulong sa mainit na palitan. Ngunit pagkatapos lamang ng 3 galaw ay humihina na ang lakas ni Rowan. Nag-aalalang nagmasid si Rita, namumuo ang pawis sa kanyang noo nang sa wakas ay pinabagsak si Rowan ng suntok ni Sean. Pero hindi pa siya tapos. Kilala bilang isang malupit na verdugo, walang makakalaban na hindi nasaktan sa ilalim ng kanyang mga pag-atake. Tumalon ng mataas si Sean sa hangin at bumaba ng mabilis, nakatutok ang tuhod sa dibdib ni Rowan. Hindi natin kayang panoorin. Alam niya na kung magkadugtong ang tuhod ni Sean, maaaring habang buhay na patay o may kapansanan si Rowan. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Daphne. Nararamdaman niya kung ano ang maaaring mangyari ngunit pakiramdam niya ay hindi siya makakilos. Ang soul-eating charm na pinatalsik ni Marshall sa kanyang katawan ay nag-iwan sa kanya na mahina, at binalaan siya nito na huwag gamitin ang kanyang vital energy sa ngayon. Ang tanging magagawa niya ay tumayo ng walang magawa at panoorin si Sean na patayin si Rowan. Naging solemn na rin si Ryger. Si Sean ang bawat bit ang nakakatakot na reputasyon na natamo niya. Higit sa lahat, kung ang kina ni Liam ang tagumpay ngayong gabi, siya at ang mga Dons ay nasa panganib. Masama ang mga plano ni Liam. Maya-maya, nagsalita si Marshall, binasag ang katahimikan. Anong klaseng garbage move ito? Nang malapit ng makipag-ugnayan ang tuhod ni Sean, casual na binigyan siya ni Marshall ng isang mahinang pagtulak, na nagpalipad sa kanya pabalik ng 15 talampakan na parang tinamaan siya ng napakalaking bigat. Napanganga si Rowan na hindi makapaniwala. Nakita niya sa harap ang hilera ng tila walang kahirap-hirap na galaw ni Marshall at hindi niya moari kung paano niya gagawin. Bago pa man makapag-react ang sinuman, tumalon si Sean pabalik, na mas galit kaysa dati, at ibinato ang kanyang para kay Marshall. Sa pagkakataong iyon, inabot ni Marshall ang isang kamay para tulungang makatayo si Rowan, nakatalikod pa rin kay Sean. Mr. Ortega, mag-ingat ka. Napabuntong hininga si Rowan, nang mapansin ang kamao ni Sean na dumiretso sa ulo ni Marshall. Napabuntong hininga si Marshall. Nang hindi lumingon, mahinahon niyang hinayla si Rowan sa gilid at ginawaran ng net sipa.
Bumalik si Sean. Sa isang malakas na kalabog, ang halos 300 pound na frame shot ni Sean ay hamampos sa silid na parang kantutbol, na humahampas sa isa sa mga haligi. Awkwardly twisted ang kanyang katawan, at ang kanyang spi. Kabanata 35. He steals the limelight muling. Ang banquet hall ay napakatahimik na ang isang pagbagsak ng pin ay maririnig ng malinaw. Walang nag-aakala na ang walang awan na si Sean, isang habambuhay na mamamatay tao, ay magtatapos sa isang hindi kapansin-pansing paraan, na maglalapit sa kanyang madugong karera sa ilalim ng lupa. Dagdag 5 libreng cons. Sa lahat ng nanunood, parang umiwas lang si Marshall at nagbigay ng casual na sipa. Kaya lang, natalo ang makapangyarihang Butcher. Swerte lang ba ito, o talagang umabot sa kahangahangang antas ang mga kakayahan ni Marshall? Ano man ang iniisip ng iba, napagmasdan ni Rowan ang lahat ng nangyari. Naniniwala siya na ang kanyang kakayahan ay tugma kay Marshall. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ay naging maliwanag na ang kanyang pagmamataas ay nailagay sa ibang lugar kumpara sa mga talento ni Marshall. Bago si Marshall, ang mga kasanayan ni Rowan ay nadama na walang halaga, hindi man malapit sa pagiging maihahambing. Siya at si Sean ay nakamit lamang ang tiyak na tagumpay, habang si Marshall ay nakabisado ang isang antas ng walang hirap na kasanayan na lumampas sa pisikal na limitasyon. Salamat sa pagligtas sa buhay ko. Bulalas ni Rowan, lumuhad sa harap ni Marshall. Bahagyang ngumiti si Marshall at sumagot, bumangon ka na lang. Tinatanggap ko ang iyong pasasalamat. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagkabigla, ngumuso si Liam. Fine. Panalo ka. Sinenyasan niya ang kanyang mga bodyguard at nagsimulang lumabas ng banquet hall. Teka. Malamig na tawag ni Shirley. Mr. Liam, hindi pa naaayos ang pangalawang usapin sa agenda ngayon. Paano ka nalang makakaalis? Tumigil si Liam, dahan-daang lumingon, at muling sumilay ang isang mainit na ngiti. Shirley, I've always kept my word. Since Sean has failed, of course, you have the final say. If you profit, I'll be glad to. Alam mo ba kung bakit? Dahil gusto talaga kita. Kumikislap ang mga mata ni Liam na may bakas ng kawalan ng kakayahan. Ngunit sa kasamaang palad, alam ng lahat na si Kyler Quinn ay sobrang protection. Kapag nalaman niyang pinabagsak mo ang kanyang disipulo, ang mga Don ay malalagay sa matinding problema. Si Mr. Ortega ay magiging target din ng buong Brookhaven-Marshall Alliance. Wala nang kapayapaan mula rito. Masyadong madyugo dito, aalis muna ako. With that, umalis na si Liam kasama ang kanyang mga bodyguard. Bagamat si Shirley ay nanatiling composed sa labas, nakaramdam siya ng panik sa loob. Kahit na nagpa siya ang Brookhaven-Marshall Alliance na mag-imbestiga, ang mga Don ay hindi natakot. Sa matibay na pundasyong itinayo nila sa Harmonfield sa paglipas ng mga taon, tiwala sila sa kanilang kakayahan na pangasiwaan ito. Gayunpaman, kung ang isang kill order ay inilabas laban kay Marshall, ang pagtiyak sa kanyang kaligtasan ay magiging isang hamon. Ang pag-iwas sa isang bukas na pag-atake ay madali, ngunit ang pagtatanggol laban sa isang nakatagong banta ay mahirap. Anuman ang husay ni Marshall, hindi niya matatakasan ang walang humpay na pagtugis sa ilalim ng lupa, Marshall. Si Shirley ay nakasimangot sa pag-aalala. Bumalik na tayo, sabi ni Marshall, kumaway sa nakatulala pa ring si Shirley habang papalabas ng banquet hall. Nabalik siya sa realidad at nagmamadaling sinundan siya, kasama si Amber. Sa labas ng banquet hall, ang mga bisita mula sa party ay patuloy pa rin sa paggiling sa paligid. Si Liam ang unang lumabas, at agad na inakala ng lahat na si Marshall ay tiyak na mapapahamak. Mukhang binayaran ni Marshall ang kalokohan niya. Nakangiting sabi ni Alice. Sumimangot ng malalim si Vera, na natiling tahimik. Sa totoo lang, umaasa siyang lalabas si Marshall nang hindi nasaktan. Kahit kaunting oras lang ang kasama niya, may hindi maikakailang alindog sa kanya iyon. Hinayla siya. Bilang paggalang sa kanyang matalik na kaibigan na si Alice, pinili niyang huwag sabihin ang kanyang nararamdaman. Habang pinagmamasdan ni Vera si Liam at ang kanyang mga tauhan na umalis, naramdaman niya ang pagtibok ng kanyang puso sa pagkabalisa.
Sinabi sa kanya ng kanyang instincts na hindi magpapatalo si Marshall. Nang makita niya si Sean na dinadala ng mga tauhan ni Liam, hindi niya naiwasang matuwa. Wow! Nanalo si Marshall. Hahaha. Naagaw agad ang atensyon ng lahat dahil sa sigaw ni Vera. Mabilis siyang hinayla ni Alice sa isang tabi, nagtago sa likod ng karamihan ng tao. Vera, sira ka na ba? She hissed. Kung magalit ka sa Hamiltons, sa tingin mo ba ay magkakaroon ng pagkakataon ang Silvers? At saka, dumating na si Marshall. Sa kanyang limitadong kakayahan, ang pagharap kay Mr. Liam ay halos humihingi ng gulo. Napabuntong hininga si Vera. Alice, I don't understand your grudge against Marshall. His family and yours share some history, after all. May favor pa nga ang lolo niya para sa Millers, enough, Vera. Bakit mo siya pinagtatanggol? Bulalas ni Alice. Oo, tinulungan tayo ng lolo niya noon. Nakita niya ang pangako sa Millers, kaya nagpahiram siya ng 1,000,000 sa aking lolo. Now, our family's worth in the hundreds of millions and who is Marshall? A man who's lost everything. At wala man lang trabaho, much less ambisyon. We're on completely different levels. Walang magawang umiling si Vera. Fine. Baka nagsasanib ang lolo niya sa pamilya mo. But now, because Marshall lost it all, you broke off the engagement. That's one thing, but do you need to despise him? At one point, you two did have a connection. Napangisi si Alice. Ang pag-iisip lang tungkol sa pakikipag-ugnayan na iyon ay nararamdaman ko na ito ay isang permanenteng mantsa sa aking pamilya. Imagine, kung ako ay magiging isang babae tulad ni Daphne, kung gaano kaiya ang malaman ng mga tao na minsan akong nakipagtipan sa isang lalaki na wala sa kanyang pangalan. Hindi nakaimik si Vera. Alright, MS future Queen Marshall isn't worthy enough to keep up with you. Parang hindi rin ako. TII ang pumalit sa akin bilang isang walang ambisyong mantsa sa iyong buhay at umalis ka. Mapaglarong pinag-ugnay ni Alice ang mga braso kay Vera. Nako, wag mong sabihin yan. Very best friend kita. Kapag nakarating na ako, isasama kita. Panunukso ni Vera, itago mo sa sarili mo ang trono mo. Masaya akong tamad. Tahan na, Vera. Lalabas na ang idol ko. Hinayla ni Ali si Vera palapit sa mga tao para mas makita ang magandang tanawin. Lumabas mula sa banquet hall si Daphne, matikas at malayo. Napatikip ng bibig si Ali sa takot. Vera, tingnan mo. Napakaganda ng aking Diyosa. Ang aura na iyon, ang istilong iyon kailangan kong maging isang babaeng katulad niya. Tulad ng paghanga ni Ali sa regal presence ni Daphne, may napansin siyang kakaiba na ikinainis at ikinagulat niya. Si Daphne, ang huwara ng biyaya at kumpiyansa, ay tumabi, magalang na tumabi, halos parang may tinatanggap pa siyang mas mahalaga. May tao kaya sa event ngayong gabi na makapag-utos ng respeto kahit kay Daphne? Napukaw ang pag-uusisa ni Alice. Iniisip niya kung sino kaya ang malaking shot na iyon, isang taong sapat na dakila para yumukod ang reyna ng Violet Crest. Pero habang nakatingin siya sa malapit, umasim ang ekspresyon niya. Si Marshall iyon. Muli, kahit papaano, nasa spotlight siya. Alice, tingnan mo si Marshall. Nakita siya ni Vera na lumalabas mula sa banquet hall ng hindi nasaktan, at isang hindi inaasahan. Napuno siya ng pananabik. Hindi niya lubos na maunawaan kung bakit, ngunit ang pagkaalam na ligtas siya ay nagdulot sa kanya ng nakakagulat na pakiramdam ng kaginhawahan. Si Alice ay nanunood, sa pag-aakalang may darating na isa pang pangunahing panauhin. Sa halip, sa kanyang pagkabigla, sinundan ni Daphne si Marshall na halos isang attendant, kasama si Narita, Rowan, at iba pa. Natarante siya nang makitang ginagalang nilang lahat si Marshall. Hindi ito maaaring mangyari. Galit na bulong ni Alice, kumikislap ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. That jerk Marshall must have tricked MS West. No, I have to remind her para hindi siya mahulog dito. Bago pa makasagot si Vera, sumugod si Alice, sumigaw, MS West. Itinulak niya ang kanyang daan sa linya ng mga katulong at gwardya.
May importante akong sasabihin sa iyo tungkol kay Marshall. Malamig na sumulyap sa kanya si Daphne, nagbigay ng mahinang ngiti. O ano yun?